Hello guys! Finally, I'm back and sobrang tagal ko nang hindi nakapag-upload ng vlog. Almost 1 month na ata, hindi ko na matandaan. Nag-focus kasi ako sa business ko and to be honest guys, last year pa talaga ako survival mode and hanggang ngayon survival mode pa rin ako. Hoping na sana makasurvive tayo sa mga financial problem natin. And since I'm back, pag-uusapan nga natin no, kung nako-convert na nga ba into cash itong SpayLater into Maya Business ngayong 2026. At kung hindi na talaga no, gumagana yung pagko-convert nyo ng SpayLater into cash, meron namang mga alternative way na pwede natin gawin para maging cash yung ating SpayLater. Yun nga lang sobrang hassle lang talaga yung gawin. Ito para lang sa mga matsyatsaga or yung may patience na maghintay sa pagko-convert ng SpayLater into cash. Talagang kailangan natin dito ng diskarte para maging cash yung ating SpayLater. Kaya naman kung interesado ka dito sa ating topic ngayon, keep on watching. Hello guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga OLA or online lending platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. So, pag-uusapan nga natin no, kung nako-convert na nga ba itong SpayLater into Maya Business ngayong 2026 at kung ano nga ba yung mga alternative way kung paano nga ba ma-convert yung SpayLater natin into Maya Business if ever na hindi na gumagana sa inyo yung pagko-convert ng SpayLater into cash. Based on my experience, hindi na talaga ako makapag-convert ng SpayLater into Maya Business. Pero meron pa rin daw dyan sa comment section, mga nagko-comment dyan, na nakapag-convert pa rin daw sila ng SpayLater into Maya Business. Yun nga lang, minimal lang daw yung pwedeng ma-convert. Like 2.5, 3.5 in just one day. Hindi ko sure guys, no? Pero yun yung sasabi nila. Pero sa part ko, hindi na talaga ako makapag-convert ng SpayLater into cash. Last na nakapag-convert ako ng SpayLater into Maya Business, January yata last year. Hindi ko sure, hindi ko matandaan. Pero yun na yung last na nakapag-convert ako at hindi na gumagana yung SpayLater ko into Maya Business. And nag-try akong gumawa ng ibang business, Maya Business account, which is account ng papa ko. Pero hindi rin makapag-convert doon. So talagang may problem na hindi makapag-convert ang SpayLater into Maya Business. Pero meron naman akong mga alternative way na ginagawa para ma-convert ko into cash yung SpayLater ko. Yun nga lang sobrang hassle niya lang gawin. Kailangan mo lang dito talaga ng patience at kailangan mo rin dito ng diskarte. Yung isang kakilala ko guys, no, share ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea. So, yung isang kakilala ko, nagtatrabaho siya sa isang restaurant. At yung restaurant na yon nag-a-accept nga ng QRPH. And meron siyang credit limit kay Shopee, SpayLater. Which is sobrang laki ng credit limit niya. At hindi niya nagagamit kasi mas prefer niya yung cash kaysa umorder ng mga items sa Shopee. So, yung ginagawa niya, para ma-convert niya into cash, kapag may mga customers sila na big orders, yung cash na binibigay ni customers, kino-convert niya na lang yon. At yung binabayad niya, nitong kakilala ko is yung SpayLater niya. Ini-scan niya nga sa QRPH niya at nagiging success naman. So, nako-convert niya yung SpayLater niya into cash. At yun yung diskarte niya. Well, sa diskarte ko naman guys, no, since hindi naman ako nagtatrabaho sa restaurant, ang ginagawa ko naman is isa sa mga ginagawa ko, umorder ako ng mga groceries ni Shopee SpayLater and binibenta ko dito. Kasi may mga kakilala ko dito na may sari-sari store. So, umorder ako ng mga grocery stores kasi mayroong grocery stores dyan ni Shopee. At medyo nakakakuha din ako ng discount kasi may malaking discount na in-offer sa akin si Shopee. Which is yung mga voucher niya. So, yun yung diskarte ko sa part ko. And sobrang hassle lang talaga. Kailangan mo talaga dito ng patience at diskarte para maging cash yung ating SpayLater. So, pwede nyo rin gawin yon if ever na may kakilala kayong may sari-sari store. Try yung pakiusapan, no? At bentahan nyo ng grocery store na binili nyo kay Shopee. At isa pa sa mga diskarte ko, no? Meron akong kakilala na mahilig bumili ng mga damit sa mga shop na, yung mga nag-shop na nag-accept ng QRPH like RRJ. So, every month, bumibili siya talaga. Sobrang mahal yung mga binibili niya. Like, nasa 1,000, 2,000 yung mga yun yung
at cash payment lang siya. So, kinakausap ko siya, sinasabi ko na baka pwedeng SpayLater ko lang yung gamitin at ako naman yung magbabayad sa SpayLater ko. Para yung cash na ibabayad niya, instead yung cash na ibabayad niya sa counter is mapupunta sa akin. Basta ini-explain ko ng maayos sa kanya at naiintindihan naman niya, alam naman niya yan kasi kaibigan ko naman siya eh, wala namang problema sa kanya. So, nako-convert ko nga yung SpayLater ko into cash. Isa pa sa mga alternative way ko no, para ma-convert ko into cash yung SpayLater ko kahit nasa bahay lang ako. Which is yung buy load ni Shopee na pwede nating utangin at SpayLater yung ibabayad natin. Yun yung ginagawa ko kasi bebenta ko ng load dito sa amin. Mas nakaka-discount pa nga ako sa buy load ni Shopee kaysa kay GCash. Kay Shopee kasi, halimbawa yung 100 pesos na load niya, parang 94, 93, minsan umabot pa ng 80 plus lang yung ibinabayad ko doon. At sobrang laki ng nadi-discount ko. Depende kay Shopee. So, ayun ginagawa ko, at least bukod sa nako-convert ko na siya sa cash, kumikita pa ako at tumutubo pa ako doon. Isa pa sa mga diskarte ko, no, para ma-convert ko into cash yung SpayLater ko, is yung bills ni Shopee. Maraming bills dyan ni Shopee, like water bill, electricity bill, pero mostly sa akin yung electricity bill, kasi nga nag-GCash, cash in cash out ako dito sa amin, business ko siya, so yung mga customer ko, sa akin na sila nagbabayad ng electricity kasi mostly tamad silang pumunta sa office at doon magbayad. So, sa akin sila nagbabayad ng electricity bill at ako na yung nagbabayad para sa nila. Pero ang diskarte ko is yung electricity kay Shopee at pwede mong bayaran through SpayLater. So, yun yung mga diskarte ko, no, para ma-convert ko into cash yung SpayLater ko since hindi na talaga gumagana yung pag-convert natin into Maya Business. So, nasa inyo na lang kung itatry nyo or gawin nyo din yung mga sinabi ko. Kasi dito kasi talagang kailangan natin dito is patience at diskarte. O baka meron naman magko-comment dyan sa may comment section, sabi na naman na puro kadaldal, ang dami sinasabi, sayang lang yung oras sa panonood, hindi naman pala makapag-convert into cash yung SpayLater. well, alternative way nga ni yung sinishare ko sa inyo, ito lang yung mga idea na alam ko na pwede natin gawin, na pwede nyo rin gawin or hindi. Optional lang naman siya para ma-convert natin yung ating SpayLater into cash. Kasi actually meron namang mga nagko-comment dyan sa may comment section na nakapag-convert pa naman sila. Pero sa part ko talaga, hindi na nga talaga ako makapag-convert. Yes, meron pa rin naman mga trader na nagtitrade ng SpayLater into cash. Pero sobrang hirap po magpa-trade. Mostly, naglipa na talaga yung mga scammer. So, good luck na lang sa inyo kung magpapatrade kayo sa mga trader. At kung magpapatrade naman kayo, kahit sabi natin legit, sobrang laki naman po ng kinakaltas nila. Mostly 20 to 30%. Kasi sobrang hirap po talagang ma-convert na ngayon yung SpayLater into cash, unlike before. So, yun lang naman gusto kong i-share about dito sa topic natin ngayon. Sana meron kayong natutunan. But anyway, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!